the use of information and communication technology. As to the fact whether or not may Operation Romanov, ang makakasagot po niyan either yung intelligence service o yung director ho namin, sir. So insofar as you are concerned, there is no ongoing investigation on Operation Romanov. Again, ang focus ho ng investigation namin doon sa grave threat and then inciting to sedition against the Vice President, insofar as the existence of whether or not may Operation Romanov, siguro makakasagot niyan, sir, yung intelligence service, yung director ho namin. All right. So no. At any rate, are you aware of if the Vice President was the target of unauthorized intelligence or surveillance operations? I'm not aware, sir. All right. With the permission of counsel, Chair will recognize Senator Judge Pangilinan, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo. Just one or two quick questions. You may proceed, sir. On the issue of Princess Maui Opo. and itong investigasyon na sinasabing inimbestigahan ba yung threat against the Vice President. Kung hypothetically dumating si Princess Maui at nagpaliwanag tungkol sa Operation Romanov at sinabi niya ang detalye, Yes, sir. kikilos ba ang Definitely, cybercrime? sir. Definitely. Ano ang gagawin ninyo kung nakuha ninyo yung ganong klaseng impormasyon? We will validate the information first, sir. Ang problema, sabi nga ninyo kanina, hindi nga humarap. Opo, sir. But as in any other case, kung may humarap at pinag-usapan at sinabi ganito yung threat, what is the standard operating procedure of the NBI? We validate first the information, sir. And then pag confirm na, then we will start case build-up, sir. Thank you. Dyan. Thank you. Senator Judge Erwin Tulfo. What is your pleasure, sir? Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to direct my question to the witness here. Yes, Your Honor. Yung Romanov plot, well, aside from what Senator Judge Tulfo said, that came from Baste, but I picked it up doon sa video na pinalabas kanina ng defense, Yes, Your Honor. yung Romanov plot versus Sara, according to Princess Maui. Did you take that information seriously or not? Yes, Your Honor. That's the reason why nung marinig namin, o makita namin yung question ni Princess Maui about the Romanov, we conducted an open source investigation. Tinignan ho namin baka meron. Yun nga, ang nakita namin yung January 2024 during Maisog Rally, if I'm not mistaken, na yung the word Romanov, ang nagbigkas ho noon si Mayor Baste, Your Honor. All right. So, yung statement ni Princess Maui sa video, how do you rate that info? Sa inyo po sa NBI, sa mga intelligence agencies, yung mga informations po ninyo, may rating. Tama po ba? Correct me if I'm wrong here, Mr. Witness. For example, pag yung information po ninyo, pag yung information po na natanggap ninyo ay may mga rating po. A1, completely reliable. A2, completely reliable information, probably true. B1, usually reliable source, information confirmed. B2, usually reliable information, probably true, but needs validation. C1, fairly reliable source, information confirmed. C2, fairly reliable source, information needs validation. D to F, source is doubtful, unreliable, or reliability cannot be assessed. So, saan yun nilagay yung sinabi ni Princess Maui? Saan dito sa classification po na ito ng source of information? Is it A1, A2, B1, B2, C1 hanggang DF? Saan po? Kasi po ngayon, sir, napakarami na po mga impormasyon ng mga fake news. Opo, sir. Sir, kung pwede na pong sumagot. Go sir. ahead po. Go ahead. Sir, yung una po namin ginawa, we tried to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming
basis. So, classify muna namin ito na non-validated information. Naghanap kami sa open source. Yun nga, ang nakita namin, ang unang nagbigkas niyan, si Mayor Baste. So, medyo nakita namin, teka muna, parang baliktad yata ang sitwasyon. Kung kay Mayor Baste nagsimula ang Romanov, bakit dito ito yung tinatanong ni Princess Maui sa Vice Presidente? So, medyo it doesn't make sense, sir. Wala kaming na-validate since hindi nag-appear si Princess Maui. So, we classify the information as unvalidated So information. what you did, nung hindi mo ma-confirm yung kay Princess Maui information, naghanap ka ng Opo. counter source, Yes, sir. Open source, sir. open source, okay, to validate. Yes, sir. And what happened to that source? Yeah, based doon sa video na yon, January, if I'm not mistaken. Yun nga, yung Maisog Rally, Your Honor, ang unang nagbanggit ng Romanov, si Mayor Baste, parang tinatakot niya yung presidente. Okay, Doon. Mr. Witness, I'm running out of time. So isa lang pong tanong ko. So yung information po ni Princess Maui doon sa video, yung sinabi niya kay BP, eh hindi po reliable. Hindi reliable insofar as the Cybercrime Division is concerned, Thank sir. you, Mr. Presiding Officer. The interventions of the Senator Judge are noted. What is the pleasure of Senator Judge Villanueva? Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Just a very quick question on this particular topic, and I will no Gentleman may longer. proceed. Thank you, Mr. President. I will no longer dwell on the Operation Romanov, despite the fact that thank you to Senator Judge Rafi Tulfo who told me that about the dates, and I will not even mention or tackle the conditional threat. But I was looking at this NBI letter dated 2nd of December 2024, marked as Annex I. This is prosecution's P4-5 exhibit. Responded Duterte to appear in connection with the investigation of the alleged grave threats. Mr. Witness, nakasaad din po dito sa sulat na iniimbestigahan ng NBI yung mga banta laban sa kanya at makakatulong po dito ang kanyang pagharap sa investigation. Tama po ba ito, Atty. Yes po, Your Honor. Tama po yan. Dahil po hindi personal na pumunta ang ating Vice Presidente, ano po yung naging epekto nito sa investigasyon ninyo sa mga banta laban sa kanyang buhay? Gusto ko lang malaman, ipinagpatuloy nyo po ba ang investigasyon ng NBI? What is now the status of this investigation? Yes, sir. Since yung second letter ng Vice President through her lawyer, may sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So, nung trinay naming i-check yun, Your Honor, ang nakita lang naming relevant information as to the security, yung pagbabawas ho ng 75 PNP personnel from BPSPG, if I'm not mistaken. And then, I think transfer ho yata yung mga personnel na yan sa Manila. And then when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335 more or less if I'm not mistaken, na security personnel ang Vice Presidente. So, other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue dahil yun nga, hindi naman nag-appear ang ating Vice Presidente, hindi naman sila nagbigay ng any information na pwede namin pagsimulan po. So, But, so after that, you did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President? ang alam ko, ang aming intelligence service ay may monitoring na ginagawa from time to time. I ask this question, Mr. Witness, and for the our people. Kasi hindi na po yung Operation Romanov, hindi na po itong conditional threat. Kung hindi, ito ba ay nabigyan ng accorded the same level of attention dun sa mga threats na inyong nakukuha gaya ng binabanggit natin na threat di umano ng ating Vice Presidente? Kasi ang tanong, hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. So in that way, paano nyo may explain ito, Attorney Lotok, Yes. na ginawa nyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang Pangulo? Opo, Your Honor. Magkaiba po siya. Yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor, nakita po namin.
nasa video, inauthenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po 'yon. Ang sa presidente apparent siya. So definitely under the law ang NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya, wala kaming ma-validate na information. So hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. But I am sure, insofar as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga lead para masolidify yung information na yan. Thank you, Mr. Witness. I know the law. Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede niyong tignan at imbestigahan yan. But I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin. At we also, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So, yun Opo. po yung nakita ko. And siguro yung sinasabi nyo nga po, hindi sumapat yung inyong mga nakalap na mga impormasyon. Whether the information ay kulang or hindi kayo nagkaroon ng access sa mga information na to, kaya po hindi nagtuloy. Opo, Your Honor. That is insofar as the Cybercrime Division is concerned. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. What President. is the pleasure of Senator Judge Lacson? Thank you, Senator Judge Villanueva. I just want to pursue the point raised by Senator Judge Rapi Tulfo and the The others. gentleman may proceed and he has 2 minutes. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Oplan Romanov a threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President. And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part ba ng open source nyo yun? Part ng In this particular investigation that you conducted? hindi po siya nag-form part as So kulang kasama yung inyong sa- open source information. Hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. Okay. Was it also your impression na yung threat do sa Romanov was directed against BP Sara until today? I don't Please be honest. yeah, Don't be ashamed. No? I don't think so, Your Honor, kasi unang-una ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. So it definitely against the president and his family, Your Honor. Ngayon, nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon nga kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov? Bakit against sa Vice President? Hindi naman sila yung first family. So, yan yung reason po, Your Honor, kung bakit we try to invite Princess Maui na shed us some light para makita namin ano bang ibig mong sabihin doon. Ano ba yung pwede naming i-validate na information para makapag-case build-up kami pag meron. Yes. So bakit hindi naging part ng investigation nyo do sa threat against the life of the President and the First Lady? Kasi family yung binabanggit ni Mayor Basten, di ba? Hindi kasama yung si Speaker Romualdez, hindi kasama yung Chief Justice, Opo. di ba? Yes, sir. Pero threat against the family, the first family.